Ano po ba yung karugtong ng ano nung pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, ano yung karugtong nun? Sa simbahan ng Dinantuloyan. Tama, no? Eh yun pong aanin pang damo kung patay na ang kabayo. Sa English naman po, ano yung karugtong ng to err is human? To err is human, to forgive is divine. Tama po, di ba? Alam niyo po yung salitang to err is human and to forgive is divine ay gaya po rin ng pinanggalingan ng nung una kong nabanggit dito, yung tungkol sa Essay on Criticism ni Alexander Pope, no? Yun po yatang unang binanggit ko ay yung tungkol sa pagtuturo ng isang tao, no? Sabi ron, men must be taught as if you taught them not, and things unknown propose as things forgot. Yun po yung una kong binanggit, no? Galing din po yan kay Alexander Pope. Mula po sa isang napakahabang tula niya na ang title ay Essay on Criticism. At ito pong to err is human, to forgive is divine, hango din po ito doon sa kanyang tula. Sinabi niya ito kasi, yung mga gumagawa ng tula at saka yung mga bumabasa ng tula, kuminsan sa kanilang pagbasa o sa kanilang paggawa ng tula, namimiss nila yung napaka-importanting mga bagay doon. At nakafocus lang sila doon sa indayog, sa rhyme ng tula. Kaya kung minsan yung mga babasa nun, nagagandahan sila sa rhyme. Pero hindi nila nakukuha yung mensahe nun. Kaya kung minsan yung mga critic ng mga tula, nadadala rin sila ron sa ganda nun. At hindi nila talaga nakukuha yung mensahe nun. Kaya ang sabi niya, kasama yan sa mga kahinaan ng tao eh. Kaya ang sabi niya ron, to err is human, to forgive is divine. At yun nga pong to forgive is divine ay galing din sa Biblia na ayon kay Alexander Pope ay ito talaga yung gawain ng Diyos, yung magpatawad ng mga kasalanan. At pagka ang isang tao ay nagpapatawad ng mga kasalanan, ay para na rin siyang Diyos. Kinukuha mo yung ugali ng Diyos na ikaw ay nagpapatawad sa mga kasalanan. Ngayon, ito pong aklat ni Philemon ay ito po yung kanyang apela sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad na tinutukoy dito ay yung pagpapatawad sa kapwa-kapatid. Hindi yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, kundi yung pagpapatawad ng kapatid sa kapwa-kapatid. At inilalarawan nito kung paano ang isang taong binago ng Diyos ay dapat magpatawad. At ano ang dahilan kung bakit tayo kailangang magpatawad. Marami na po tayong sermon na narinig dito tungkol sa salitang pagpapatawad. At sari-saring paraan ng paglalahad ng mga sermon kung paano kukumbinsi ang tao sa napatawarin niya yung kapwa niya. At masasabi na rin masyado na tayong familiar dito sa sermon na ganito, no? Na ang pagka ang topic ay tungkol sa pagpapatawad, kuminsan dumadaan na lang sa pumapasok sa tenga sa kabila, ay lumalabas na lang sa kabila. At hindi natin alam kung paano, o alam natin kung paano i-apply yan. Pero kung sa damdamin natin, ang pagdamdamin ng paiiralin, ando doon yung kabigatan kung paano natin i-apply yun. At ito pong
pong aklat ni Philemon ay katulad din ng aklat ng Colossians, Ephesians, Philippians ng mga prison epistles. Kasi halos karamihan yan ay isinulat ni Pablo doon mismo sa kulungan. At makikita natin yan doon sa Acts chapter 28 na kung saan siya ay tumatanggap ng maraming mga bisita kasi naka-house arrest siya, no? Noong mga panahon na yon. At ito ay naka-address kay Apia, kay Philemon. Si Apia ay asawa ni Philemon. Naka-address din kay Archippus. At pinaniniwalaang ito si Archippus ay anak ni Philemon, no? At sa iglesia sa kanyang bahay. Si Philemon ay isang mayamang mananampalataya. Pinaniniwalaang siya ay isa siyang negosyante, no? At siya ay dumaan din kay Pablo sa pangangaral ni Pablo at naging isang mananampalataya. Siya ay maraming mga slaves. Marami siyang mga aliping o mga alila. At dito nga ay makikita natin dito yung mga pangyayari sa buhay nila, no? At yung kanyang alila na tinutukoy doon, yung kanyang alipin ay si Onesimus, no? At ang main character nga pala rito ay si Pablo, si Philemon, si Onesimus, at syempre yung ating Panginoong Hesukristo. At ang pamagat po ng aking sermon ngayong umaga ay the blessings of forgiveness. Sa Biblia kasi maraming kwento ng pagpapatawad. Alam natin kung sino-sino yung mga tao ron na nagkaroon ng di pagkakaunawaan at nagkapatawaran. Isa na dyan si Esau at si Jacob. Sila ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan, no? Ganoon din si Joseph at sa kanyang mga kapatid. Alam natin yung pangyayari, hindi ba? Kinainggitan si Joseph ng kanyang mga kapatid dahil sa siya ay nagkaroon ng vision. At ang vision na yon ay naiintindihan ng kanyang mga kapatid, luluhod sila sa kanya, no? At pinatapon nga siya doon sa malayong at hanggang sa siya ay napunta sa Egypt, di ba? Ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid, hinulog sa balon, ibinenta hanggang sa makarating sa Ehipto. At naging siya ron, sa katagalan siya ay pinagpala ng Diyos, ginawa siyang pinuno, at dumating yung tagutom doon sa Israel, at walang ibang pwedeng tumulong sa kanila, kundi yung kanilang kapatid na si Joseph na noon ay pinuno na ng bansang Ehipto. At doon nga ay pinatawad ng Diyos ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Isa pa sa mga istoryang lagi na nating narinig, itong ang prodigal son, hindi ba? Lumayas yung kanyang anak, gusto niyang kinuha na yung kanyang mana, at nung nalustay niya na, dumating yung realization sa buhay niya, at gusto niya nang bumalik sa kanyang ama. At yung naman kanyang ama ay laging handang magpatawad, nakaabang lagi sa pinto. No, nakaabang lagi sa bungad ng kanilang bahay at tinihintay yung pagbabalik ng kanyang anak. At alam natin yung kwento, bumalik yung kanyang anak at ayaw pa nga niyang ituring na siyang anak ng kanyang tatay, kundi ibilang na siya sa kanyang mga alipin. Pero ando doon yung pagpapatawad ng kanyang ama. At siyempre, celebration dahil doon sa bumalik yung kanyang anak. Yung babaeng nahuli sa pangangalon niya, no? Gustong batuhin ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo. Pero yung Panginoong mismo ay hindi humatol sa kanya. Si Pedro, nung dininay niya yung ating Panginoon, humingi si Pedro ng patawad sa Panginoon, nagsisi siya ng kapait-paitan
Sa buong buhay niya, nagsisi siya ng ganun. Kapait. At syempre po, alam natin yung story ni Esteban, di ba? Habang siya'y binabato, ang sabi niya, wag nang ibilang sa kanila ang kasalanang ito. At siya nga itinuring na isang martir. At syempre po, yung kapatawaran ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng makasalanan. At sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. So napakaraming istorya ng pagpapatawad sa Biblia. At kung minsan, pag binabasa natin yung mga istorya na yun, kung minsan ay naiiyak tayo dahil nararamdaman din natin yung damdamin ng isang taong pinatawad at yung nagpapatawad, lalo na yung story ni Joseph at nung kanyang mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Matthew 8:21, sabi ni Pedro, nagtanong siya sa Panginoon, makailang magkakasala yung kanyang kapatid laban sa para siya ay patawarin. At ang sagot ng Panginoon, hanggang sa makapitong pito, 70 times 7. Ibig sabihin, hanggat lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran ang iyong kapatid, kahit ilang beses siya magkasala, basta humihingi siya ng tawad, patawarin mo. Yun ang utos ng Panginoon, no? Marami tayong katwiran doon, di ba? Paulit-ulit na lang. Pero utos ng Panginoon makapitongpong pito. Sa Romans 4 verse 7, sabi ni Pablo, mapapalad yaong, ito ay kinote niya doon sa Aklat ng mga Awit. Ang sabi nito, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad. Ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Kasi alam naman natin ang parusa, di ba? Parusang walang hanggan. Pagka ang isang tao'y pinatawad ng Panginoon, siya na yung pinakamapalad. Kaya kung sino man sa atin yung hindi pa nakakaranas ng kapatawaran ng Panginoon, ay malapit lang po ang Panginoon, no? Sabi sa Romans, kung ipapahayag mo ng iyong bibig at ang iyong mga kasalanan at tatanggapin siya ng buong puso mo, ipapahayag mo ng iyong puso ang iyong mga kasalanan, na siya'y nabuhay na mag-uli sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Napaka-importante ng kapatawaran sa mga kasalanan. Meron ding kwento ng hindi pagpapatawad sa Biblia. Diba? Maraming kwento ng yung mga hindi nagbigay ng kapatawaran, no? Kasi pag sinabing hindi nagpapatawad, gusto mo gumanti. Pag may kasalanan ng nagkasala yung kapwa mo, napakaraming paraan ng pagganti sa kapwa. Pwede mo siyang sumpain, pwede mo siyang i-chismis sa iba, siraan mo ang buhay niya. Yun yung mga paraan ng mga paraan ng hindi ng pagganti sa taong hindi mo pinatatawad. Napaka-indifferent mo sa kanya, hindi mo siya binabati. Doon sa Matthew chapter 18, mababasa natin yun, yung parable of the unforgiving debtor, yung isang taong hindi nagpatawad, pinautang siya, di ba? At pinatawad siya. Pero nung siya naman ang nagpautang at hindi siya nabayaran, pinagbayad pa niya pati yung pati yung gusto niya pagbayaran, pati yung mga kamag-anak nung At siyempre nagalit ang Panginoon dun sa tao na yon, no? Pinatawad siya pero hindi siya nagpatawad. Naalala ko rin si Haman doon sa book ni Esther, di ba? Itong si Haman itong si Mordecai na pinsan ni Esther ay hindi yumuyuko kay Haman. Marami mga tao doon na nagbibigay galang kay Haman kasi nga siya ay isang mataas na siya ay may mataas na tungkulin doon sa kaharian. Isa yata siyang general, no?
At itong si Haman si Mordecai ay hindi yumuyukod sa kanya. Para bang na-insulto siya, hindi siya binibigyan ng galang. At yun ang naging dahilan kung bakit nagbalak siya na ipapatay, gumawa siya ng isang batas na patayin lahat, ubusin lahat ng mga Hudyo. No? So ganun katindi yung masyadong pagmamahal sa sarili, yung pagmamahal sa iyong otoridad, yung authority mo, na napakaliit na bagay na hindi ka na ginawa sa'yo ay uubusin mo yung lahi. So yun yung mga istorya ng hindi pagpapatawad. So ano naging resulta? Siya yung ibinitay doon sa ginawa niyang bitayan. Sabi sa Mark chapter 11 verse 25, at kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Datapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. So napaka-importante ng pagpapatawad. Hindi tayo mapupunta sa langit kung hindi tayo nagpapatawad. Lahat naman ng Kristiyano gustong mapunta sa langit. Siguro, yun ang gusto niya, mapunta sa langit. Pero napakahirap talagang magpatawad, di ba? Lagi kang awkward doon sa taong kinasasamaan mo ng loob. Hindi mo malapitan. Hindi mo mabati. Para bang laging merong pagitan sa inyong dalawa. Kasi andun pa yung sama ng loob, hindi ka nagpapatawad. Si Philemon po ay key leader siya ng church sa kanyang bahay. Pinaniniwalaan niyatang ito sa sa Colossae, Hindi naman siya necessarily naghahandle ng isang office. Pero siya ay highly respected doon sa simbahan ng Colossae, Maaring isa rin siya sa mga tumatayo doon, isa sa mga nagpipreach doon, Pero siya ay isang napakayamang negosyante. Marami siyang slaves. At importante kasi na pagka ikaw ay isang slave, ikaw ay isang may-ari, marami kang slave, importante na mayaman ka kasi sila yung nagbabayad ng tax ng mga slaves. Ngayon meron siyang isang slave na matigas ang ulo na siya lang yata siya yung hindi mananampalatay doon at ang pangalan niya ay Onesimo, Hindi siya Christian, tamad, at pinagnakawan pa niya si Philemon. At nung siya ay makapagnakaw na, ay tumakas. Maraming panahon sigurong nakakapakinig siya ng salita ng Diyos mula doon sa iglesia ng Colossia. Dahil pag inutusan sila ng kanilang amo na si Philemon, kailangan sumunod sila. Siguro sa tagal ng panahon na siya ay nakakapakinig doon, walang natanim sa kanyang puso. Merong natanim, pero siguro hindi tumutubo. At dumating nga yung panahon, siguro dahil sa providensya na rin ng Panginoon, ay nakarating siya ng Roma, At doon nakita sila ni Pablo. At sa madaling salita, napangaralan siya at na-convert. Siguro nung nakikinig siya nung mga sermon ni Philemon, ay narinig ko na rin ito kay Philemon itong sinasabi ni Pablo. At doon na-confirm yung mga sinasabi ni Philemon sa pamamagitan ng kwento ng pangangaral ni Pablo. At nung siya ay na-convert, naging malaking tulong siya kay Philemon, Kasi si Pablo ay nakabilanggo
At yung mga dumadalaw lang sa kanya, yung mga nagbabalita sa kanya tulad nila Epapras, sila Lucas, si Mark, yun yung mga alagad na dumadalaw sa kanya at yung iba ron ay tumutulong sa kanya sa mga nagbabalita sa kanya at paghahatid ng mga sulat ni Pablo doon sa mga iglesia, no? At marami pang bagay na sila ay nakakatulong kay Pablo. At ito nga si Onesimo ay nakakatulong ito ng sobra-sobra kay Pablo. Ngayon dito sa aklat ng Filemon ay hindi nabanggit yung salitang pagpapatawad. Wala tayong mababasa kahit alin dyan tungkol sa salitang pagpapatawad. Pero makikita natin dito yung mensahe na ipinadadala na gustong sabihin ni Pablo kay Filemon tungkol kay Onesimo na siya ay patawarin. At dito nga sa verse 4, gustong ipaunawa ni Pablo kay Filemon yung kanyang patuloy na pagpapasalamat sa Diyos, no? At ang driving point ng letter na ito ni Pablo kay Filemon ay yung appeal niya kay Filemon na patawarin itong si Onesimo. Sabi rito, sa verse 4, nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin. Gustong ipaunawa ni Pablo kay Filemon na siya ay laging nagpe-pray para kay Filemon. No? Binabanggit niya sa kanyang mga panalangin. Ugali talaga ni Pablo 'yan. Kahit pag binasa natin yung aklat ng Philippians, ng Colossians, Thessalonians, makikita natin doon yung mga unang bungad ng sulat ni Pablo na pinagpe-pray niya yung kanyang mga kapatid doon sa iglesia. At natutuwa siya, nagpapasalamat siya sa Diyos pagka naaalala niya na siya na yung mga taong yon para sila ay ipanalangin. Ngayon, ang ipinagpapasalamat ni Pablo rito tungkol kay Filemon ay yung mga katangian ni Filemon bilang isang believer. Sabi rito sa verse 5, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal. So isa sa mga katuwaan ni Pablo ay ang naibibigay na kaginhawaan sa puso ng mga kapatid sa iglesia. No? Maaring nakakatulong siya financially, materially, at spiritually, no? Baka maraming mga maraming mga kapatid doon na nagkakaroon ng kabigatan sa kanilang puso, marami silang problema, at nakakatulong si Filemon para sa kalakasang spiritual nila. Siguro nababawasan yung bigat ng kanilang pasanin dahil nakakatulong nga siya doon sa iglesia. At ang sabi rito ay, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at pananampalataya, siya ay nakikita sa gawa yung kanyang pananampalataya. At kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, kung ano yung ipinapahayag niya ng bibig niya, yun ang nakikitang maganda yung testimony niya sa iglesia. At maraming lumuluwalhati sa Diyos dahil sa ginagawa niya. Sabi rin sa verse 6, upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo kay Kristo. So nagiging matibay, magiging mabisa yung kanyang pananampalataya, yung kanyang ipinapahayag tungkol sa kanyang pananampalataya dahil nakikita nga sa kanyang mga gawa yung kanyang pananampalataya. Kagalakan at kaaliwan ni Pablo na malamang ang anak niya sa pananampalataya ay nagpapatuloy, no, at lumalago. Sabi sa verse 7, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid. So maraming mga
may mabigat na pagsubok ang mga kapatid na gumagaan dahil sa kanyang mga pangangaral. Ang isang taong hindi marunong kasi magpatawad, lagi siyang may kabigatang dinadala. No? Dinadala niya sa puso niya yung bitterness, yung hatred, sa sobrang pagmamahal sa sarili. No? Lagi siya nakatingin sa sarili niya. The measure of your love for yourself is the measure of your pride. Kaya pagka ang isang tao may kaaway sa iglesia, may katampuhan sa iglesia, ayaw niya bumati. Pag uwi, dala-dala pa rin niya yung kanyang pride. Pero iba si Filemon. No? Alam ni Pablo na susundin siya ni Filemon dahil sa kanyang office bilang apostol. Pero hindi niya yun ginawa. No? Hindi niya sinasabing, sundin mo ako dahil ako yung pastor mo. No? Ako yung nangangaral sa iyo. Ako yung spiritual father mo. Alam na alam ni Filemon na ang Panginoong Hesus yung naglagay doon kay Pablo bilang isang apostol. Pero hindi yun ginamit ni Pablo para utusan itong si Filemon. Kaya sabi niya rin sa verse 8, kaya bagamat kay Kristo ay mayroon akong buong pagkakatiwala upang ipagtagubilin ko sa iyo, no? Ang nauukol, yan. Ito nga ay ina-assert niya yung kanyang pagka-apostol. Pero ganun pa man, hindi yun ang pinanghawakan ni Pablo, no? Sabi nga sa salita natin, yung mga kawikaan natin, hindi niya kinuha sa santong dasalan si Filemon. Hindi niya kinuha sa santong paspasan, no? Gusto niya sa santong dasalan. Yun mga kawikaan natin, hindi ba? At ano ang naging basihan ni Pablo para itong si Onesimo ay kanyang patawarin, no? Ang una po ay ang forgiveness on the basis of love for Jesus. Forgiveness on the basis of love for Jesus. Alam ni Pablo na mahal ni Filemon ang Diyos, no? Alam ni Pablo na ang pagmamahal ni Filemon sa kanyang mga kapatid ay resulta ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Ang sabi sa aklat ni John, we love because He first loved us. Ang pag-ibig ni ni Filemon sa Diyos ay resulta lamang ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Sabi sa verse 9, gayon may alang-alang sa pag-ibig ay bagkus akong namamanhik. Kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na at ngayon may bilanggo ni Kristo Jesus. So ang kanyang apila kay Filemon ay hindi dahil sa kanyang pagka-apostol para sundin ang kanyang pamanhikan kay Filemon, kundi dahil sa pag-ibig. Siyempre, maganda nga naman yung hindi hinog sa pilit, hindi ba? Maganda yung alam mong nagmumula sa puso ng isang tao yung kanyang gagawin. At hindi dahil sa, may tungkulin ito, natatakot ako rito dahil apostol ito. Baka mamaya sumpain ako nito. Pero hindi ganoon, ano? Alam ni Pablo na ang pag-ibig ni Filemon kay Jesus at yun ang kanyang ginamit para hikayatin itong si Filemon na patawarin itong si Onesimo. At ang isa pa, sabi ron, ay matanda na siya, no? Pagbigyan mo na ako, sabi ni Pablo. Matanda na ako, senior citizen na ako. At nakabilanggo pa. At ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo, alam ni Filemon. Siya ay nabilanggo dahil sa pagmamahal din sa Diyos. Kaya yung ebanghelyo ng pagpapatawad ay nakarating din kay Filemon. At dito nga sa verse 10, pinahayag na ni Pablo ang totoong pakay niya kay Filemon, no?
tungkol sa kanyang slave na si Onesimo. At ito nga ay yung pangalawang punto natin, yung forgiveness on the basis of conversion. Forgiveness on the basis of conversion. Sabi sa verse 10, "Ipinamamanhi ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo." Okay? Ipinamamanhik niya si Onesimo, yung kanyang anak sa kanyang tanikala na si Onesimo, no? Pag sinabing ipinanganak sa aking mga tanikala, doon sa bilangguan na pinangaralan siya ni Pablo, ay na-convert siya. Nagkaroon siya ng kapanganakang muli. Pinahayag ang salitang pagpapatawad dito, pero bakas hindi pinahayag ang salitang pagpapatawad, pero bakas sa salita ni Pablo, yung pakiusap niya kay Philemon, na patawarin itong si Onesimo. At ang dahilan, dahil pinatawad na si Onesimo ng Diyos. Na-regenerate na siya. Alam ni Philemon na kung meron mang higit na pinagkasalahan si Onesimo, ay ang Diyos. Alam niya na nilabag ni Onesimo yung utos ng Diyos na huwag kang magnakaw. At kung hindi niya patatawarin si Onesimo, lalabagin din niya yung utos ng Diyos na huwag kang gaganti sa iyong kapwa. Kasi pwede ka namang gumanti kahit na hindi ka gumagawa ng physical na pagganti sa kapwa mo eh. Salitang buti nga sa iyo, ganyan, di ba? Isa ng paraan ng pagganti yun eh. Sana ganito mangyari sa iyo, yan. Yung bang gumagawa ka ng mga salita o nagnanais ka ng mga bagay na maaaring ikasasama niya at ikatutuwa mo yun. Yun ay isang paraan na rin ng pagganti. Pero dahil sa ito ngang si Philemon ay anak ng Diyos, nakikita yung kanyang magandang pag-uugali, at yun nga nabasa natin kanina yung sa paunang salita ni Pablo sa kanya, ay ito yung kanyang pakiusap, no? Na itong si Onesimo ay pinatawad na rin ng Diyos. Siya ay isa ng bagong nilalang. Nilipat na siya ng Diyos mula sa kamatayan hanggang sa kabuhayan. Ay ito na siguro yung paraan para patawarin mo siya. Kung paanong pinatawad ka ng Diyos, patawarin mo rin siya. Siya man ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, hindi na siya tulad ng dati. May pinagbago na siya, no? Kung noon napapailing lang si Philemon sa katigasan ng ulo niya, o minsan napapabuntong hininga, ano kayang gagawin ko sa taong ito? Tamad, no? At siguro ano rin siya sa iglesia, yung perwisyo rin siya sa iglesia, baka meron siya nakakagalit doon, o merong mga bagay na hindi nagugustuhan sa kanya yung iglesia. Kaya sakit siya ng ulo ni Philemon. Pero ngayon may pinagbago na siya. Bago na yung kanyang pag-uugali. Nung unang panahon, sabi rito sa verse 11, na nung unang panahon ay hindi mo pinakinabangan. Datapwat ngayon ay may pakikinabangan ka at ako man. Yung nga palang salitang Onesimo, ang ibig sabihin ay usefulness, no? Useful, profitable. Sana ganun lahat ng binago ng ng Panginoon. Useful din. Hindi useless. Lalo na pagdating sa loob ng iglesia. Kaya nang sumulat si Pablo, ay si Onesimo mismo yung kanyang inutusan para dalhin yung sulat o dalhin yung mensahe kay Philemon. At sabi pa nga ng ibang mga talata ay kasama niya si Tychicus nung pinadala yung sulat na yon, no? Sabi sa verse 12, na siya ay aking pinabalik sa iyo sa kanyang sariling katawan. Sa makatuwid bagay ang aking sariling puso.
Kung babalikan natin yung verse 1, binanggit ni Pablo si Apia, si Archippus, at ang buong iglesia. No? Maaaring naapektuhan sila ng ginawa ni Onesimo kay Philemon. Si Apia, na asawa mismo ni Philemon, siyempre epektado rin yon. Hindi pwedeng yung asawa lang ang ginawa ng kalokohan, hindi maapektuhan yung pamilya. Si Archippus, no? Ganon din yung iglesia, siyempre. Kaya, si Apia, na asawa ni Philemon, maaaring naglabas ng kanyang galit sa kanya, no? Pero, kaya ang pinakamabuting paraan, ay si Onesimo mismo yung magdala ng sulat. Siya mismo yung bumalik doon. Siya mismo yung humarap at aminin niya yung kanyang mga kasalanan at tanggapin yung parusang igagawad ni Philemon. Kasi ang parusa nun pinakamataas na yung imprisonment doon sa mga slaves pagka nakagawa ka ng kasalanan sa iyong amo. Pero kasi ang sabi ni Pablo, yung aking sariling puso ang aking daladala, no? Bagamat si Philemon yung nagdala ng sulat na si Onesimo, pero daladala ni Onesimo yung mensahe ni Pablo. At kalakip ni Onesimo ay ang aking sulat. At nakabulalas dito yung kanyang damdamin, yung kanyang puso tungkol kay Onesimo. Sino yung hindi maglulubag ang kalooban, di ba? Kasi yung kaibigan mo mismo yung sumulat sa iyo. At buong puso yung kanyang pakiusap para tanggapin itong si Onesimo. At ang isa pa, bilanggo ito ni Jesus. Alam ni Philemon na kaya ito na bilanggo ay dahil sa pagmamahal niya sa Panginoong Jesus, sa kanyang ministeryo, sa Panginoon din mismo ni Philemon. At ano pa yung sinabi ni Pablo? Sa pamamagitan ni Onesimo ay parang naglingkod na rin si Philemon kay Pablo. Sabi sa verse 13, na ibig ko sanang pigilin siya sa aking piling upang ang iyong pangalan sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga tanikala ng Ebanghelyo. Kasi nga itong si Philemon ay dati ring tumutulong kay Pablo. Maaring nagpapadala siya ng mga salapi roon bilang tulong niya kay Pablo. Gaya rin ng ibang mga ginagawa ng ibang mga iglesia kay Pablo, no? Ngayon, ang sabi niya, para mo na rin akong pinaglilingkuran sa pamamagitan ng iyong alipin na si Philemon, ni Onesimo, no? Kakabali-baligtad tuloy dahil sa puro pangalan, no? So, sa pamamagitan ni Onesimo, ay para na rin naglilingkod si Philemon kay Pablo. Kaya sabi niya, ibig ko sana siyang pigilin sa aking piling upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga tanikala ng Ebanghelyo. Yon. Datapot kung wala kang pasya ay wala akong magagawang anuman upang ang iyong kabutihang loob ay huwag maging tila sa pagkakailangan kundi sa sariling kalooban. Iba pa rin talaga yung willingness ng isang tao. Kasi mas katanggap-tanggap yun no? Katanggap-tanggap yung alam mo na nanggagaling sa puso yung ibibigay na tulong sa iyo ng iyong kapwa. Kaysa yung sinulsulan lang siya, di ba? Pinilit lang siya ng iba para magbigay sa iyo ng tulong. Kasi masakit kay Pablo na paalisin si Onesimo, di ba? Dahil malaki na yung naitulong sa kanya na-develop na yung kanilang pagsasamahan doon. Marami nang naitulong si Onesimo sa kanya at marami na rin naipangaral si Pablo sa kanya. Pero kailangan niyang bumalik sa kanyang amo Alam kasi ni Pablo na hindi niya pag-aari si Onesimo. Kaya hindi papayag si Pablo manatili ang isang slave na pag-aari ng iba, no? Hindi niya pwedeng angkinin 'yon, no? Sa Romans chapter 14, verse 4. Ang sabi nito,
At si Pablo rin ang sumulat nito, no? Sino kang humahatol sa alilan ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o mabubuwal. O patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y maitayo. Ito pong tungkol dito, itong Romans chapter 14 po ay tungkol sa Christian liberty, no? Yung hindi tayo pwedeng humatol sa ating mga kapatid na mga mahihina sa pananampalataya. Kaya binanggit ito ni Pablo na huwag kang humatol. Lalo na doon sa alilan ng iba. Kasi wala tayong pakialam doon. Ang may pakialam lang doon yung amo nila. Kaya hindi pwedeng pakialaman ni Pablo itong si Onesimo. Gaano man ang kagustuhan niya na manatili sa kanya, si Onesimo. Kaya pinabalik niya. So, alam ni Pablo na may layunin ng Diyos kay Onesimo, no? So, yung kasunod pong dahilan kung bakit kailangan patawarin itong si Onesimo ay dahil sa brotherly love. Forgiveness on the basis of brotherly love. Sabi niya sa verse 15, sapagkat marahil sa ganito siya'y nahiwalay sa iyo sa sandaling panahon, upang siya'y mapasayo magpakailanman. At dito po makikita natin dito yung providensya ng Diyos. Yung pangyayaring ito sa buhay ni Onesimo at ni Philemon. Doon sa Genesis, yung nabanggit na natin kanina, si Joseph at yung kanyang mga kapatid, alam na natin ang istorya, sabi ron, you meant evil for me, but God meant it for good. Pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid kasi alam niya na kaya pala siya pinadala doon sa kabila ng mga hirap na dinanas niya sa kanyang mga kapatid ay para manatili yung buhay ng buong Israel. Ginamit si Jose para magpatuloy ang buhay, hindi mamatay sa gutom yung kanyang mga kapatid. At doon sa aklat nga ni Esther, sabi ni Mordecai, at sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito. Yun po yung mga salita ng providence. Kaya ka pinasapit sa kaharian, kaya siya naging reyna doon, ay para sa oras na ito, sa ganitong mga kagipitan, na pinagbabalakan sila ni Haman na patayin lahat, kaya siya pinadala doon para maging reyna, ay para makumbinsin niya yung hari, para mailigtas yung kanyang mga kababayan. No? Sabi sa Romans 8:28, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya dapat natin pagtiwalaan talaga yung providence ng Diyos, no? Sa halip na magreklamo, bakit nangyari ito? Hindi natin alam kung ano, hindi naman talaga natin alam kung ano yung balak ng Diyos para sa atin. Pero isa lang naman ang tiyak. Lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. So sa halip na magreklamo o magalit, manalangin na lang tayo, no? Maghintay tayo sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Ngayon, forgiveness on the basis of brotherly love. Sabi rito sa verse 16, hindi na alipin, kundi higit sa alipin. Isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin. Ngunit gaano pa kaya siya sa iyo? Na siya'y minamahal mo, maging salaman, at gayon din sa Panginoon. Dati alipin lang siya, pero itinuturing siya ni Philemon na isa ring kapatid sa laman. No? Pero lalong-lalo na ngayon, dahil sa siya'y binago na ng Diyos, ginawa na rin siyang anak ng Diyos, kapatid na siya ni Philemon. Sabi doon sa Galatians chapter 3, verse 14 yata yun, no? Wala nang Hudyo o Griego, wala nang babae o lalaki, wala nang alipin o Panginoon. Lahat ay pantay-pantay. Pag pinag-usapan ng kaligtasan sa Panginoon, pantay-pantay lahat yun. Spiritually, tayong lahat ay magkakapatid.
Kaya, ang sabi ni Pablo doon sa verse 17, kung ako nga ay inaari mong kasama. Yan, so, gusto pa rin niyang i-invoke yung kanyang pagiging kaibigan. Kung minamahal mo ako bilang iyong kasama, tanggapin mo siyang tila ako rin. So makikita natin dito yung apila ni Philemon na patawarin itong si Onesimo dahil sa brotherly love. Naalala ko nga yung kanta nang sabi ron napakaligaya at kaaya-aya sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Pagka magkakapatid ay nagmamahalan, di ba? Nagpapatawaran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, dahil sa kayo nagmamahalan, ay malalaman ng mga tao na kayo'y totoong mga alagad ko. At ang sa verse 18 po, ay forgiveness on the basis of being forgiven. Forgiveness on the basis of being forgiven. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman o may utang sa iyong anuman, ay ibilang mo sa akin. Akong si Pablo na sumusulat nito sa aking sariling kamay, ay siyang magbabayad sa iyo. Hindi sa sinasabi ko na ikaw man ay utang mo pa sa akin. Naalala ko yung sinabi ni John Mack tungkol dito, no? Ikaw man ay utang mo pa sa akin. Nung pinakikinggan ko po yung sermon niya tungkol dito, tayong lahat ay may utang din sa ating mga magulang. Kung wala sila sa mundong ito, wala tayo. No? May utang tayo sa mga ating mga guro. Kung wala sila, hindi tayo matututo. Walang engineer, walang architect, walang teacher, walang nurse, kundi dahil sa ating mga guro na ating pinagkakautangan. At marami pang mga bagay na tayong pinagkakautangan. Yung mga kaalaman natin, utang natin sa mga author ng mga libro na nababasa natin. At siyempre ang utang natin, lahat ay sa Panginoon. Kasi tayo naman talaga yung nagkasala sa Kanya, hindi ba? Unang-una, ang ating pinagkasalahan ay ang Diyos. At napakalaki ng ating pagkakautang sa ating Panginoon. Kaya nung sinabi rito ni Pablo na ikaw man ay utang mo pa sa akin, alam nating lahat na si Philemon ay napangaralan ni Pablo. Kaya ka naligtas ay dahil sa utos ng Diyos na ikaw ay aking pangaralan. Ikaw man ay may utang din sa Diyos. Pero dahil sa ikaw ay pinatawad din ng Diyos, alalahanin mo na ikaw din ay nasa lubog na pagkakautang. Kaya itong si Pablo ay nakikiusap siya kay Philemon na patawarin itong si Onesimo dahil sa siya ay mismo ay pinatawad din. So ika-cancel na ibig sabihin ni Pablo ay kung siya ay magbabayad kay Philemon, alam niyang ika-cancel ni Philemon kasi siya man ay may utang din kay Pablo. So masarap sa pakiramdam na nagkakapatawaran talaga yung magkakagalit. Nawawala yung burden, nawawala yung bigat na matagal mo nang gusto maalis. Yung kapaitan sa puso mo na laging nandiyan. Tuwing makikita mo yung kapatid mo, nasisira yung pagsamba mo. Kaya sumasamba tayo ng merong kaplastikan. Alam ng Diyos yung ating mga puso. So magkakaroon lang tayo ng kapayapaan at kalayaan kapag marunong tayong magpatawad. Gumagaan yung ating kalooban, nagiging maligaya tayo pagka pinakakawalan natin sa ating sarili yung kapatawaran para sa iba. Sa verse 20, sabi ni Pablo, "Oo kapatid, magkaroon nawa ako ng katuwaan sa iyo sa Panginoon.
panariwain mo ang aking puso kay Kristo. Kung patatawarin ni Philemon si Onesimo, ay magkakaroon ng katuwaan. Siyempre, sino namang hindi matutuwa, di ba? Makikita mo na yung magkakapatid ay nagkakapatawaran, di ba? Minsan nga, nanonood lang tayo sa kanila, naiiyak tayo dahil sa sila ay nagkakapatawaran. Nakikita natin yung parang nakawala na sila sa kanilang bilangguan. So, sabi sa verse 21, "Kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima. Palibhasa'y aking nalalaman na gagawin mo ang higit pa sa aking sinasabi." So, dahil dito, alam ni Pablo na susundin talaga ni Philemon ang kanyang utos. Dahil hindi naman talaga si Pablo ang kanyang sinusunod, kundi ang Diyos. Kaya sabi ni Pablo, alam kong gagawin mo pa ang higit sa aking sinasabi. Kasi alam ni Pablo ang ugali ni Philemon. Ngayon, ang tanong po nasan po si Jesus sa istoryang ito? Tayo pong lahat ay kagaya rin ni Onesimo, no? Na tayo ay nagkautang, nagkasala sa ating Panginoon. At tayo ay nalayo. At ang sabi ni Pablo kay Philemon, marahil siya ay nangyari sa kanya ito para mapasayo na siya magpakailanman. Hindi na siya mawalay sa'yo. Hindi na siya lalayas sa buhay mo. Ganon din tayo, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoon, hindi na tayo mawawalay sa Kanya magpakailanman. Yung alipin ng kasalanan, tayong alipin ng kasalanan na hindi makabayad-bayad sa ating mga pagkakautang, babayaran lang natin yan doon sa apoy ng impyerno, no? At doon, yun ang yung katampatang bayad natin sa ating mga kasalanan. Pero dahil salamat na lang sa ating Panginoon, ano? Dahil sa siya ay namagitan sa atin. Kagaya ni Pablo na namagitan kay Philemon at kay Onesimo. Na siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang sabi ni Pablo, ibilang mo na sa akin. Kung may utang man siya sa iyo, ay ibilang mo na sa akin. Yung ating mga kasalanan, ay naibilang na rin sa ating Panginoong Hesus. Si Onesimos ay naging pastor doon sa church ng Ephesus. Dahil sa siya ay pinatawad. Yan ang bunga ng yan po yung bunga ng pagpapatawad. Nakahanda pa po ba tayong magpatawad? Tayo ba ay pinatawad ng ating Panginoon? Namatay po si Onesimus sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo nung panahon ni Nero. Kung hindi siya pinatawad ni Philemon, nasa Panginoon kaya siya? Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakalaki po ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Na ikaw mismo, O Diyos, ang nagbigay ng kambayaran sa aming mga kasalanan upang kami ay magtamo, Panginoon, ng kapatawaran. Kung meron mang nabibigatan sa bawat isa sa amin, dala, Panginoon, ng kawalan ng kapatawaran, alisin mo, O Diyos, ang kabigatang ito. Mamuhay kami, Panginoon, ng naaayon sa kilos ng iyong banal na Espiritu. Nawa ay magbunga, O Diyos, ang
blessing ng forgiveness sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.